Punta ho tayo sa Boracay. Alamin ho natin dahil napapanahon na ito, malapit na hong of course, Holy Week, mag-Holy Week na. At nabatid naman ho natin, nabanggit ho sa report ni Patrol 19 Celi Ortega Bueno, yung nangyari po doon sa isang babaeng dayuhan dyan po sa Boracay na natagpuan pong patay. Ang may hinihinalang ginahasa ito or at meron nang naaresto ng suspect. Tanggap po tayo ng update kaugnay po sa isyong yan. Sa kabilang linya po ng komunikasyon, ang Regional Director po ng Police Regional Office 6, si Brigadier General Jack Wangki. General Wangki, magandang umaga po. Welcome po sa DWICLU Channel 23. Drew Nasino po at Joe Pelipileño. General. Yes, good morning Drew and Jopel at sa inyong mga tagapakinig. Opo. Marami pong salamat, General, sa pagpapaunlak po ninyo sa amin. Hingi po kami ng update. Ano na ho ang latest dito po sa kaso po ng Slovak national o ito pong dayuhan o turista na pinaslang dyan po sa Boracay? May nahuli na raw hong suspect. General, ilan ho ba yung suspect? Yes, actually maganda yung takbo ng investigation natin. Yung mga suspect kasi natin or person of interest na sinasabi natin, na kita natin yung background, they are also involved into drugs. Nakita natin yung isa sa, meron kayong tatlong person of interest. Opo. Parang nag-feedback ka. Go ahead po, go ahead Pwede po. ba natin maayos yung signal? Malinaw ho ba? Malinaw ho ba, General? Hello. Opo. Yeah, okay. Okay na. So, ilan na pong suspect ang hawak po ninyo o person of interest, General? Person of interest natin, yung sinasabi ko nga, tatlo yon. And background natin, initially, nakita natin na these person of interest are also involved into drugs. At fortunately, nakita natin, itong isa na ito ay meron na tayong initial na pagsusurvey sa kanya, surveillance at subject for bypass. So, nabigyan naman natin ng break nung isang araw. Kinasa natin yung bypass operation at nahuli itong isang person of interest. And we just had a break yesterday nung voluntary na nag-confess itong nahuli natin sa drugs. Mm-hmm. And inaamin nila na grupo talaga nila yung pumatay dito sa Slovak. Mm-hmm. So, grupo nila. Marami sila, Yep. ibig sabihin. Alright. Yeah. So nangangahulugan na kung grupo ito, General Wangki, ibig sabihin ba nito may posibilidad na ang nangyaring insidente, itong karumal-dumal na pagpaslang sa foreign national sa Boracay, masasabi ba natin may nangyaring gang rape? Possible po. That's why we are still waiting for the result ng forensic unit natin. Mm-hmm. So that we could determine kung tama yung hinala natin. Mm-hmm. May pamilya po ba na nakipag-ugnayan na sa inyo mula po dito sa mga kaanak nito pong Slovak national na nasawi po? Well, since nung nangyaring insidente, ang ating kapulisan dito ay nakipag-coordinate sa embassy. And then it so happen naman, yung embassy naman ang nag-coordinate sa family na. At nagkaroon ng contact yung family at yung chief of police natin. At sila na yung close na in contact. Opo. Mm-hmm. At nagbigay ng instructions dito sa kuha natin. Nagbigay ng clearances kung anong gagawin dun sa katawan nitong kuha nila. Ng family nila. General, dahil nga po dyan sa insidente po na yan, of course, alam mo naman, paring Jopel, alam ko magboborakay ka next April. Dahil talagang dinudumog naman ho ang
Boracay, lalo kapag ganitong Magsa-summer. magmamahal na araw, maraming mga turista. Masasabi ho ba natin, General, na safe pa ba ang Boracay despite na merong ganyang incident? Yes naman po. Stable po ang passenger situation natin. Pinagtutulong-tulungan ng mga kapulisan natin at yung ibang other law enforcement agency. Yung incidente kasi, itong Slovak national ito, we considered as isolated case. Considering nga na hindi naman talaga nangyayari ito palagi dito. Mhm. If we check sa record po ng ating kapulisan, this is the first time na may nangyaring ganito First time. involving a foreigner. Pero paano pa So far, Yes, Yep. go ahead, sir. okay naman po. Yung passenger natin, sabi ko nga, pinagtutulong-tulungan at ginagawa lahat ng ating mga kapulisan ang magagawa para hindi na maulit tong situation na ito. Ito nangyari na ito. Opo. General, paano ba nangyari? Naikwento ba sa inyo nitong suspect kung paano nila nakilala ito pong Slovak? Matagal na bang naninirahan yan o nananatili sa Boracay, pabalik-balik? Kasi parang Kakilala parang ba kakilala niya kasi yung, nakipag-inuman mga suspect? kumbaga parang nagkakaroon na sila ng panatagan ng loob. Oo. Sino yung kuhan? Yung tinutukoy niya yung victim? Opo, yung victim. Yung suspect po ba, paano po nakilala dyan ng Slovak national? Yeah, ang nakikita natin, itong victim, this is the first time na pumunta po siya dito sa Boracay. She was invited by a Filipino friend na ikakasal dito sa Boracay. Dali. Hindi ba natin maayos po yung signal? Parang Sige po. nag-feedback eh. Opo. Hindi Go dire-diretso ahead yung- po, General. Malinaw naman po ang tinig niyo sa amin na General. Yeah. Opo. So na-establish na po na itong kaugnayan ng biktima sa mga suspect, General? Opo. Yung takbo ng investigation natin, itong victim, very, very friendly ito at based doon sa sinasabi nga nung nag-invite sa kanya na friend niya, adventurous itong victim na ito at gustong-gusto niyang namamasyal na mag-isa. So, during the course ng investigation, we were able to establish na pumunta siya sa isang area dito at along the way, na-met niya itong mga suspect na ito. Oho. Filipino rin ho ba yung mga suspect, General? Yes, mga Pilipino po at mga local po dito. Local din. Alright. So maliban po General sa tatlong suspect, may hinahanap pa po ba tayo? May mga kasabat pa po ba itong tatlong suspect po na ito? May possible pa po. Kasi itong kukuhanan natin ng extrajudicial affidavit, tatlo yung sinasabi niya na kasama niya. Pero from our investigation, meron pa rin kasamang dalawa pa. May dalawa pa. Okay. So, parang total 5, ganun. Ang possible. Yeah, pero yung dalawa na yon, parang yun lang yung nag-bridge. Parang Para accessory sila pumunta, doon. makipag-meet up dito sa tatlo. Nung natagpuan po ba itong bangkay, General, ilang araw na o ilang araw na ba yung lumipas bago natagpuan ito pong biktima? Based doon sa estimate ng nag-conduct ng autopsy doon sa state ng decomposition, at least mga 2 days. 2 days. Agnas na. Yep. Opo. General, ito ho bang, ano ho ang mga ginawa pong hakbang ng PNP, ng inyo pong hanay sa dyan po, lalo sa isla po ng Boracay, hindi lamang po sa buong
Malay, ano? Ano ho mga ginawa ho ninyong hakbang? Nagdoble, nagtriple pa ho kayo ng seguridad? Paano po ang ginawa ninyo, sir? Yes, pagdating sa investigation, beneath up natin yung forces ng Boracay Police. At the same time, dinoble po natin yung alert natin dito. So ano pong pwede nating maipanawagan kaya o maibigay natin na payo sa ating mga kababayan na Babakasyon. na magbabakasyon ngayong mahal na araw, ngayong magsa-summer, lalo na sigurado mapupuno Oo. at talagang dadagsain ito pong Boracay at Yan ang syempre, yan ang premyadong tourist destination sa Pilipinas. Di ba? Pag sinabing Pilipinas, ang alam ng mga dayuhan general ay Boracay. Di ba? Yes, actually, every time naman na kasi may sinasabi tayo na peak season dito tsaka low season. Pagka ganong peak season po ay talagang dinodoble at Yeah, very much so. tinitriple din natin yung seguridad po dito sa Boracay. Alright. Nako, sige po, General. Baka sa mga susunod na araw, hingi pa ho kami ng update ho sa inyo hanggang sa matapos po ang kaso po na ito. Lalo't meron pa ho pala kayong mga hinahanap pa ho na person of interest. Last na lang ho, General, baka meron pa ho kayong mga iba pa hong panawagan, hindi lang ho sa mga turista. Marahil na rin ho doon sa mga lokal ho dyan, sa mga business establishment, mga owners, business owners or resort, hotel and resort owner dyan po sa Bora. Yes, actually, yung mga stakeholders natin, especially yung mga business owners, are very supportive. No? Opo. Even nung nangyari itong insidente, alam naman natin kasi na very volatile ang situation dito sa Boracay. Anything that happens, sila po yung una talagang naapektuhan. If you could remember yung coliform issue dito, Yes. konting issue lang po yun, pero talagang apektado po yung establishmento nila. In like manner, itong nangyari na ito, pag hindi po talaga natin ma-solve ito, nakagad-agad, ay, nagkakaroon talaga ng malaking effect. At especially itong mga business owners. So, they're very supportive po. At ang panawagan na lang natin, kung meron pang iba dyan na may alam, para eventually we will really close this case as soon as possible. Makipag-unayan lang po sila sa kapulisan natin. At kung pwede rin, they could also beef up their securities dyan sa mga establishments nila. Magdagdag sila ng mga CCTVs para at least namomonitor po natin sa ating mga operation center. Pahabol ko lang, General, tulad nga po ng binanggit nyo kanina na malaki ang epekto nito. So sa tingin niyo po ba, this coming summer, ngayong mahal na araw na darating, may epekto ito o hopefully wala naman po? Hopefully wala. Kaya binibilisan nga natin yung pag-resolve ng kaso na ito so that we could go to the bottom of it at masabi natin na this is really an isolated incident. Opo. Last na lang ito, General. May CCTV footage ba, General? Yes, yan po yung isang malaking bagay na nakatulong po sa conduct ng investigation natin at eventually for the direction na magandang direction na at nagkaroon ng break dito sa natin. Alright. Case natin. Opo. Sige po, General, marami pong salamat po muli sa inyong oras at sa inyong pong pagpapaunlak sa amin dito sa Himpilan. Sa susunod po muli na episode, sa susunod po uling mga araw. Magandang umaga po, General Wangki. Yes, magandang umaga rin po sa inyo. Salamat po. Good luck po sa inyo sa Police Regional Office 6. Diyan po yan sa Central Visayas. Happy po ng PRO 6 si Brigadier General Jack Wangki.